G1 to G2, geomagnetic storm, nagsisimula na since ngayong umaga. At patuloy na usad ng Intertropical Convergence Zone, damay ang Metro Manila, inaasahan na diging maulan pa rin sa bahagi na yan, pababa ng South Luzon at Mindanao. Nang bahagi ng extreme Luzon at Mindanao, makikitaan na katamtaman pa rin ang lagay ng kanilang panahon. Pero isolated rain showers, hindi naalis. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Lunes, October 7, 2024. Ang oras nating Boss FM umaga ay alas 11:17 na ng umaga. Nakakaranas pa rin tayo ng mga tuloy-tuloy na mga kalat-kalat na pag-ulan. Normal yan dahil patuloy pa rin ang Intertropical Convergence Zone na umiiral pa rin kasama ang Metro Manila, buong Southern Luzon hanggang Visayas pa rin yan. Medyo katamtaman ang lagay ng panahon pa rin ang umiiral sa extreme ng Luzon, dyan sa may bandang dulo na Ilocos Norte, Cordillera at Administrative Region, at sa bahagi naman ng Mindanao dyan sa may bandang Davao Region, which is medyo may umiiral o sumisingit na eastern list sa may bandang Mindanao, kaya mapapansin ninyo mas maaraw dyan at medyo humid at may mga ilan lamang na mga isolated rain showers. Makikita natin dito sa ating lightning detection system, so far may mga ilang pagkulog at pagkilat pa rin na umiiral ngayong umaga, pero karamihan daybayin ito ng kaluran at silangan ng bansa. At least ngayong 11:21 AM ay nakaranas ng at least 11 lightning strikes ang nadedetect na ating lightning detection system. At mataas ang mga water vapor pa rin umiiral base na rin sa ating Doppler imagery o Doppler animation imagery. Makikita, typically mas inuulan na parte na silangan ng Quezon Province, Ulila Islands at ilang parte ng Camarines Norte. So makikita naman po dito sa may bandang silangan. Hindi gaya sa may bandang kanluran ay medyo mas lighter lamang ang pag-ulan. Pero sa may silangan, mas nakakaranas sila ng mga malalakas, moderate, and some heavy rain showers. Sa current conditions, overcast, gloomy, haze at light rain po ang umiiral dito. At malapit dito sa amin sa Caloocan, medyo may light rains na naman na umiiral. So expected dyan ngayong maghapon ha. At mostly cloudy dito sa amin sa Caloocan. So expected sa buong Metro Manila na yan mga folks. Sa lawas temperature na itala na kay weather station kaninang 6:01 AM. Nakapagtala kami ng pinakamababa na 24.4 degrees Celsius. Kahapon, nasa 29.5 degrees Celsius lang ang pinaka-highest temperature namin kahapon ito ng hapon at 3:51 PM. Meaning, mababa ang aming heat index. Nasa 35.9 degrees Celsius lamang. So, medyo comfortable ito. Bagamat pasok pa rin ito sa may bandang danger level. Pero, comfortable na maituturing yan sa amin dito sa Caloocan. Kung ipapansinin naman natin sa places since in past 24 hours, ang Katbalogan pa rin ang nangunguna sa may pinakamaalinsangan o mataas sa temperatura na nasa 33.8 degrees Celsius. Bagamat okay lamang ang ganitong temperatura na hindi umaabot ng 35 degrees Celsius. Sa lowest temperature naman sa Baguio City, 17.2 degrees Celsius, almost stationary pa rin ang kanilang lowest temperature. Sa Inulan, ang Hinapuan naman ang nakakaranas ng malakas-lakas na pag-ulan na 54 mm ang total rainfall. Mapapansin ninyo, puro silangan na po ang nangunguna sa may mga unti-unting tumataas na ang average rainfall ha. Dahil nga po, bare months na at malapit na ang November and December. Matik yan, taon-taon po, nangyayari yan. At sa atin namang inulan naman sa amin sa Caloocan, mula kahapon ay mayroong kaming total of 31.5 mm ang naging total rainfall sa amin. At ngayong araw ay umulan kami ng at least 13.5 mm ang naging total rainfall namin ngayong araw. So expected mga madalas, mga light drizzle rains and some moderate ang maaaring abutin pa rin namin sa Caloocan. Outside humidity, mataas ang concentration, 82%. At bumaba ito ng 2% since last hour. At sa atmospheric pressure naman, medyo mataas at 1,010 hectopascals and steady ito since last hour. So hindi ko maintindihan bakit may low pressure area malapit dito. Although mababa ang anomaly at mataas yung probability of current low pressure dyan sa may bandang kanluran ng Palawan.
Pero i-discuss natin yung mema kung bakit at paano nangyari yun. Samantala sa ating namang high tide and low tide status, medyo moderate pa lamang to high. So since hindi naman masyado maalon at katamtaman pa lamang na tumataas ang level ng karagatan, wala tayong magiging problema mga folks. Ingat na lamang sa medyo may bugso ng hangin, dulot pa rin ng lalo na't may dahil sa may bandang silangan ng baybayin, medyo may steady trading pa rin tayo. At dahil embedded pa ng ITCC, ingat na lamang sa medyo bugso pa rin ng hangin. Samantala sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:46 AM at dinasang lulubog ito mamayang 5:41 PM. Ang ating 17% illuminated na po na waxing crescent na liwanag ng buwan. Medyo kaka-moonrise pa lamang nitong 9:13 AM. Ayan, nasa elevation of 27 degrees pa. So makikita na yan mga folks kahit tanghali. Doon lamang sa mga medyo low ambient na liwanag ha. Pag mga high ambient na liwanag, hindi masyado makikita yan at saka sa mga mauulap. Ululubog naman ito mamayang 8:38 PM naman. So, moonrise pa lamang siya ngayon. 27 degrees Celsius. Sa ating local weather outlook para ngayong Lunes at Martes, nasa magiging particular day maghapon. So, medyo comfortable para sa lalo na't mga buong biyahe ngayon. Magdala lamang kayo ng pananggalang sa ulan. Nitong maghapon, expected ang mga biglaang kalat-kalat na pag-ulan na ilang pagkinat at pagkulog. 100% chance po ang pag-ulan. Ganun din bukas, magiging partly cloudy pa rin ang maghapon na nasa 90 to 94% ang chance ng pag-ulan. So ayon sa ating local weather advisory naman, ay may namataan daw si Pag-asa na may low pressure area. Diyan nga po sa may bandang 165 km west-northwest ng Coron, Palawan. Yun yung medyo may low pressure area. So tumataas yung anomaly dyan sa area na yan. Kaya lang, kung silipin ko kanina sa convergence, wala akong nakikitaan na upward low convergence. O anumang convergence sa area na yan. So, bumaba lang siguro yung atmospheric pressure, pero yung cyclonic circulation, sa ngayon, wala tayong nakikitaan. So, malamang low pressure area lamang o shallow low pressure area lamang yan. Pero maliit ang chance na magiging aktibong low pressure. Well, tingnan na lang natin. At namataan nga ito sa west-northwest ng Palawan, na nakahalo sa intertropical convergence zone. 4 AM nila ito na monitor. Ewan ko lang ngayong tanghali kung stationary pa rin siya. I-discuss natin yung konti. Anyway, highest and lowest temperature expected in 2-day forecast po mula ngayong araw hanggang Martes. 31 to 32 degrees Celsius ang highest and lowest temperature expected ay 25 degrees Celsius. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite engineering mula sa water vapor. Yan, makikita po yung malawakang embedded ng intertropical convergence zone. So, kitang-kita po dito, yan. Umaabot na po sa may bandang South Luzon at Metro Manila at dito sa parte nga po ng Visayas. Yan. Nag-extend lying yan hanggang sa may kung saan mayroong low pressure area na binabantayan tayo, C90 at 99W. Although medyo palayo naman yan, so wala tayong maging masyadong concern. Habang naka-embed, makikita po yung lawak ng ITCZ na ito, na nagpapaulan pa rin dito kasama ang Metro Manila, ilang parte ng bahagi ng northern part ng Luzon, especially dyan sa may bandang Bulacan area, hanggang dyan sa may bandang Angeles, Pampanga, San Fernando, Bataan, ilang areas ng Olongapo, nakapang-abot yan. At dito sa may bandang Baler naman, sa may silangan ng Luzon, kabilang na ang buong bahagi nga ng Quezon Province, kabilang pababa ng Camarines Norte at Camarines Sur. So expected na mas nakakaranas kayo ng mataas na pag-ulan dyan. Typically, ilang moderate and some heavy rain showers. Hindi gaya sa may bandang Kaluran, medyo lamang na makakaranas ng ilang kalat-kalat na pag-ulan. Pero makikita po na generated po ang malawakan nito na moderate and heavy rain showers na naranasan na ngayon sa buong Kasiguran Aurora. Yan, damay ang bandang Baler, Polillo Islands at Camarines Norte. Ito yung sa real-time satellite imagery ng rainbow combination, infrared rainbow combination. Makikita at ilan lamang na mga light to moderate dito sa may bandang Angeles, Pampanga, Bulacan, yan. So anytime madadamay na naman ang Caloocan, Quezon City, Antipolo, Cainta, Tanay, hanggang sa maaring madamay na rin ang buong sentro ng Metro Manila, Makati, hanggang dito sa may bandang Cavite. So magdala po ng mga pananggalang ha. Mabugso-bugso po ang mga pag-ulan natin ngayong maghapon po. At moderate and heavy rain showers naman din sa may bandang silangan ng Quezon sa province. Kitang-kita naman po yung malawak nito.
kasabay ng Intratropical Convergence Zone. Ito yung sinasabi ni Pag-asa di sa may area na to na may low pressure area. Well, bababa lamang atmospheric pressure. Pero yung cyclonic circulation, wala pa tayo sa ngayon na nakikitaan. So, probably low pressure area lamang siya. At mula naman sa Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon at Bicol Region, the rest, hanggang sa buong Bicol Region ay magiging maulap ang inyong himpapawijan. Kitang-kita naman po sa satellite imagery ay mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkidlat at pagkulog ang inaasahan. Kabilang na ang Catanduanes Island, buong bahagi ng Southern Luzon. Despite na magiging gloomy ang area, kabilang na ang bahagi ng Mindoro, isolated rain showers lang din ang medyo iiran. So kung titingnan natin sa natural color para mas maliwanag po yung detalye na nasasakupan ng mga kaulapan na magdudulot ng mga kalat-kalat pag-ulan. So dito sa bahagi nga po na sa Luzon na nabanggit ko, kabilang na ang Mindoro, at ilang areas ng Marinduque, Romblon, yan, Tabias Island, hanggang Masbate ay makikitaan na medyo lamang ng mga pag-ulan o isolated, mga ilang light rain showers lamang, pero medyo katamtaman at maulap lamang ang makikita po dito. Hindi gaya sa bahagi ng Palawan na nakakaranas pa din po ng mga ilang kalat-kalat at ulan na may ilang pagkidlat at pagkulog. Sa buong bahagi ng Puerto Princesa, pababa ng Brooks Point po yan. At may makakapal na kaulapan dyan. At mula naman sa may bandang Southern Luzon hanggang Visayas, makikita pa rin ang malawak ang kaulapan dito sa mga isolated at kalat-kalat din na mga pag-ulan. Ilang mga light to moderate showers ang makikita natin madalas dito. So sa maghapon, expected ang mga isolated rain showers po. So magdala pa rin po kayo ng pananggalang sa ulan. So kung magbabasehan naman natin ang heavy rain potential, kung alin sa mga areas ang mga makakaranas ng mas malalawakan na mga heavy rain potential. Yan, makikita po dito sa satellite imagery ay ang heavy rain potential ngayon umiiral dito sa may silangan nga po na nabanggit natin sa may bandang silangan ng Luzon. So maapektuhan din ang parting Metro Manila, Pampanga at Bataan hanggang Olongapo po yan at ilang parte ng Central Luzon. Pero sa may bandang Bicol Region, Mindoro, hindi masyado. Probably isolated lamang ito na mga ilang light rain showers hanggang Visayas area. Medyo numinipis ang parte nito ng ITCC sa may bandang Visayas. At lalo na sa may bandang Mindanao, ganun din katamtaman. So, mga isolated rain showers lang din ang medyo umiiral. May mga ilang cluster lamang within 24 hours. May lalapit dito sa may bandang shear trough na ito na mga kaulapan na may dalang pag-ulan mula sa near equatorial trough. Pero generally, maaraw at medyo humid pa rin ang umiiral sa buong Mindanao area. Mga mauulap lamang ang medyo umira sa may bandang Zamboanga Peninsula, mula dito sa may Siocon hanggang sa isla ng Basilan na Tulusulu. So, generally, moderate lang din ang magiging panahon ninyo dyan, mas maaraw din at mas humid. Hindi kagaya sa may panting Visayas, despite na moderate din ang weather system sa inyo dyan, at mga ilang partly cloudy lamang at mga ilang buhos ng ulan na medyo umira sa may bandang Bohol. Ayan, no? So magdala pa rin kayo naman ng galang dahil typically isolated rain showers ang iiral despite na magiging maaraw minsan sa inyo dyan, gaya na lamang ngayong tanghali, maaraw at malinsangan ngayon ang halos buong Visayas area at Mindanao. Pero ditong buong maghapon, asahan ang biglaang pagkulimlim at mga isolated rain showers lalo na't medyo numinipis na rin ang ITCC at lumalawak na naman ang daloy dito ng easterlies. Mula sa bahagi ng Mindanao, medyo mas mataas ang easterlies concentration dito. Dito sa may bandang Eastern Visayas, medyo nag-accumulate na po yung easterlies dyan ng bahagya. So, depende sa magiging behavior nitong ITCC, kung tuluyan itong ninipis, ay magiging maalinsangan na naman ang buong Visayas at Mindanao. Kasalukuyan lamang na medyo maulap at maulan dito sa parte ng Luzon, kabilang na ang Metro Manila, Central Luzon, hanggang dito nga po sa may silangang bahagi nga po ng Kasiguran o Aurora. So, magdala po ng pananggalang anytime lalo na ngayong maghapon, asahan ang mga localized thunderstorms. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector. Makikita po yung dalawang low pressure systems nito. At isang tropical storm na po, C21W, ay as of 11:30 AM, nasa center air pressure na siya na 1,001 hectopascals. 1 minute, average wind speed niya, maximum 79 km per hour, at bugsong umaabot na ng 99 km per hour.
So, yung 10-minute average ito, kung pagbabasehan natin sa Pilipinas, 59 kilometers per hour lamang ito na tropical depression category at bugsong umaabot ng 73 kilometers per hour. Ito po yun. At itong low pressure area naman si Invest 90W ay kasalukuyang walang pagbabago, nasa 1,006 hectopascals pa rin ang kinikilos nito. Anyway, si 21W kumikilos ito pa north-northeast sa bilis na 19 km na hour. So medyo mabilis-bilis ang pagkilos niya. At palayo na ito ng border ng ating PAR. Ganon din itong si Invest 90W. Sumasabay kasi siya sa direksyon nitong si 21W. Kaya pareho silang palayo ang kilos. So wala tayong masyadong concern kay 90W dahil baka magsama na lang din siya ni 21W or anytime ma-dissolve na lamang o magiging REM na. Magbabase natin ang tropical cyclone track, oras natin sa Pilipinas, makikita pa north-northeast po ang kinikilos nito. Ayan, no? So palayo naman siya. So wala tayong magiging problema at nakatawid na ito sa Northern Mariana Islands. So tuloy na itong palayo ng Northern Mariana Islands at papunta ito sa direksyon ng karagatan ng ng Western Pacific natin o bandang southeast ng Tokyo. So walang nakikitaan na magkakaroon ito ng any significant na effect sa bansa at wala rin sa ngayon na significant na tatamaan nitong bagyong C21W. Mukhang malulusaw na lamang ito na wala siyang matadaanan na anumang kalupaan sa susunod na 24 oras na. So, baka siguro hanggang sa makalagpas na siya sa pinakadulo ng border ng PAR natin, probably hanggang bukas, ay i-report pa rin natin yung current status ni 21W. So, bukod dyan, wala naman tayong namomonitor na anumang aktibong bagyo, pero dito ay merong anomaly na nabubuo o low pressure area. Pero wag mag-alala dahil wala pa tayo sa ngayon na nakikitaan na convective or convergence. So, maliit ang tsansa na magiging agresibong bagyo yan o anumang active na low pressure area. Magiging shallow lamang siya na low pressure area dahil mababa nga po yung atmospheric pressure, bumababa siya sa 1,006 to 1,005. So, kaya nagiging shallow low pressure area siya. Ito po yung floating ni 90W, 21W. Makikita pa north-northeast ang kilos nilang dalawa. So, wala tayong magiging problema. Pero kung pagbabasehan naman natin ang global forecast assessment ng possible kung yung binabantay natin sa may bandang Marshall Islands, pagtutuloy ba siya? Well, kung titingnan po natin mula sa mga computer models, mukhang insignificant na o mukhang significant na walang nakikitaan dito. At mukhang hindi nagtuloy yung binabantay natin dito sa may bandang Marshall Islands. Yan, bukod tangi si 21W lamang nakikitaan natin dito na palayo ng dito sa may bandang Northern Mariana Islands. At yung binabantay natin so far wala. At yung data naman ni SMW, ganun din. So mukhang bumaba na po ang tsansa na yung binabantay natin sa Marshall Islands ay magtuloy-tuloy pa po. Ganun din kay Nabjem, wala rin halos nakikitaan. At mukhang si 21W lang nakikitaan natin na kumikilos pa hilagang silangan. Yan. After nyan ay wala na po. So typically, yung binabantay natin na maaaring kasunod ni 21W ay mukhang naunsyamina. So yun lang po ang ating ma-analisa ngayong araw. At so far, after 21W, wala naman tayong namamataan na panibagong tropical wave so far na namamataan sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility hanggang this coming whole weekend o sa susunod na 5 araw probably at wala rin tayo nakikitaan dito gamit ang global spectrum model na susunod sa kanilang dalawa. Yan ito yung si 21W palayo. And the rest wala naman tayo nakikitaan. So when good news yan, magiging maganda ang panahon natin sa susunod na 5 araw after ni 21W. At kung bababasahin naman natin yung convergence, yung binabantay natin sa may bandang Marshall Islands ay totally dissolved out na po. Ayan. Ayan. Ito, halos mid-Pacific yan. So, antayin natin makalapit dito ng Marshall Islands kung sakali. Ito sa may bandang mid-Pacific pa, so hindi pa natin concern yan. Yung bagong convergence na yan. Until makalapit ito ng bandang Marshall Islands, yun lang natin magiging significant na
papasok sa ating report. And so far, wala naman tayong namamataan na kasunod at yung binabantay natin, mukhang nag-shallow lamang siya at natuluyan din siyang nag-dissolve. Yung low pressure area na tinataas ni Pag-asa ay di sa may bandang hilagang kanluran ng Coron, Palawan. Nakikita po natin, trough lamang ang nakikitaan natin dito pero walang convergence. Ganon din sa kanyang pinaka-divergence kung sisilipin natin, halos wala rin. O yung puro trough lamang at mababa at walang significant na nakikitaan tayo na low level convections, low pressure area lang. Pero yung low level convection, negative pa po tayo dyan mga po. So, most likely, mga pag-ulan lamang magiging dala niyan, parang habagat lamang siya, ganun. Pero yung magiging cyclonic circulation siya, ay so far, mahina pa at wala tayong nakikitaan sa ngayon. Pero di sa bandang West Pacific Basin natin, kung titingnan natin, mataas yung kanyang current anomaly na cyclone focus. Okay lamang yan dahil oras kasi na bumababa ang atmospheric pressure ay nakukonclude ng satellite is yan ay may potential pa rin siyang mabuo bilang isang bagyo. Pero it doesn't mean magiging bagyo po yan. So hindi dapat pwedeng bigyan agad ng conclusion na magiging agresibo o active na low pressure area yan. Dahil tinitingnan pa natin yung mga ibang factor, gaya na lamang yung environmental steering environment niya. Yan o makikita, malakas po yung environmental steering at napaka-shallow. So, dito pa lamang malinaw na malabo ang kanyang pagbuo na magiging isang bagyo po. Yung binabantayan dito sa may northwestern ng Coron, Palawan. Yung wind shear naman, kung sisilipin natin, entirely favorable naman siya. Kaya madalas may mga low pressure area na nabubuo dyan o yung mga trough na may low pressure area. Malawak kasi favorability yung area ng halos buong Pilipinas, very favorable po sa low pressure development. Pero it doesn't mean magiging aktibong low pressure yan o bagyo. So, maaaring itaas nga yan ni Pag-asa as low pressure pero yung magiging bagyo sa ngayon ay napakaliit at napaka-insignificant pa. So, yun ang mga analysis natin sa possible na tropical cyclone development ngayong araw. Samantala, ay pansinin naman natin ulit yung status ng space weather. Kaninang 9:02 AM ay tumaas na po sa NOAA scale, G2, moderate, yung geomagnetic field. Well, na-report na natin yan mga ilang araw pang nakakaraan. At na-forecast na po natin na may inaasahan na po tayo na possible nga umabot sa KT7. Pero since kahapon, hindi naman umabot sa GT geomagnetic storm, so, sinuwerte lang talaga tayo na nag-miss yung direct contact noong CME sa Earth. Medyo daplis lang talaga. So, sinuwerte pa rin tayo kahapon. Pero, inaasahan ko ang hanggang G1, geomagnetic field, no, KP5 index, ang asahan pa rin natin ngayong araw ha. At least ngayong araw lamang nito na may forecast ang NOAA na aabot sa ganyang kataas na geomagnetic field. So, expected dyan, dahil nga po sa tuloy-tuloy pa rin na influensya ng coronal mass ejection dyan sa may bandang left side ng araw, which is pinpoint natin yung kahapon, di ba? Ito, may bagong malawakang cluster. Ito, medyo malaki ito sa ART848. So, hopefully, hindi yan dumirekta sa Earth. Sana medyo pataas yung buga niya. So, since merong influence pa rin, nagkakaroon tayo ng mga ilang pagtaas ng geomagnetic field. So, yung solar radiation so far, mababa sa 30% ang probability chance. Ang radio blackout na natiling 75% sa loob ng 3 araw. So, yung possible R1 to R2, radio blackout, medyo mataas ito. Dahil sa may mga isolated pa rin, o possible na isolated R3 hanggang October 9 daw yan, according dito sa data feed forecast ng NOAA. So, malinaw lamang po yan. Pero at least meron tayong na-analyze na may mga probability pa rin na pwede lumusot yan ha. So yun lamang po at yung ating sunspot number so far at 167. At ina-expect natin na umabot ng KP5 index ay expected natin maranasan natin ngayong araw. Ayan o, 5.67, 5.33. Yan, inaasahan natin na maaari pa rin mangyari. Sa ngayon hanggang M1.5 po, minor lamang na solar X-ray flux events ang naranasan natin so far. So, naglalaro lamang sa R1 na solar X-ray flux. Wala namang umaabot ng R2, so okay pa rin yan.
may mga ilan possible pa rin na subsolar o yung fluctuations ang maaari pa rin mangyari, especially in high latitude power systems po. Expected pa rin ang mga satellite orientations po on dito, may mga pag-increase drag sa mga low Earth orbit satellites. Apektado pa rin ang ating HF o high radio frequency propagations. Expected yan lalo na sa mga high latitudes ng northern hemisphere typically. Auroral activity, well, mula kaninang madaling araw, kita pa yan. At natatanaw ngayon ng mga Pilipino natin na nakatira sa bandang Canada. At kung titingnan natin dito, mula kanina, ang umaga ay lumiwanag po yan. So nakakaranas po sila ng probability of aurora na umabot ng 90% o higit pa mula kanina. Ngayon medyo nagdi-dissipate na po siya, medyo humihina na ng konti. So yung ionospheric PEC range expected, apektado ang buong Southeast Asia hanggang Mid-Pacific. Ayan, kitang-kita, damay ang Pilipinas. So magkakaroon pa rin ng mga ilang ionospheric PEC range at ganun din ang pinapakita sa direct PEC range. Bakit dalawang ginagamit ko? Kasi minsan nag-fill yung isa, at least meron tayong backup. At yung accuracy o yung pinaka-mean, at least mako-compare natin sa dalawang data na ito. Kasi ito sa Australia galing at ito naman sa Amerika, which is yung NOAA. So, yung fluctuate ng pagbuga ng corona mass ejection, makikita po dito sa ating yung communications impact at yung kanyang plasma density. Ayun, grabe buti na lamang hindi direkta tumatama sa atin. Again, ang gagaling yan dito sa sunspots ng AR 3848. Yan, ito. Ito yon. Sa kanya nang gagaling yan. Malaki yung sunspots niya So far, sinuswerte tayo, so medyo mababa lamang yung ating D region absorption. Kaya lang, yung high frequency radio interruption natin, mataas, between 20 meters to 80 meters sa umaga. At sa gabi naman, damay na pati ang 10 to 12 meters po. So magkakaroon ng mga radio noise tayo, lalo na sa gabi. So expected yan, mga po. Samantala sa Ulatindol, so far, may mga malilit lamang na mga pagyanig na itala natin. At mula kaninang madaling araw, mga 1 a.m. ito, mga 1:05 a.m. may mga ilang pagyanig na nade-detect ng aking seismometer. Tingnan natin kung ano oras yan base sa data feed ni PBOX. Kung tutugma rito, mga 1 a.m. Ito, 1:04 a.m. naitala ito sa may bandang northeast ng Bagamonok na naman. Yan sa may bandang Catanduanes. So may mga madalasang pagyanig dito So sa mga nasa Bicol region, medyo bantayan po ninyo ito dahil dumadalas-dalas na naman ang pagyanig kung natatanda natin, may nagkaroon kayo dyan ng magnitude 6.1 na magnitude o yanig dyan din sa lugar ninyo sa may bandang Bagamonok sa Catanduanes. Although sa dagat naman ito, pero nandyan kasi yung ating malaking fault line. Ayun yung Philippine Plate. So, medyo bantayan natin itong mga folks despite na nagkaroon na naman tayo ng magnitude 4.8 kaninang 1:04 a.m. Ito yung na-detect ng aking seismograph. Ayan Mabot pa yan sa Caloocan. So, medyo malakas ang pagyanig nito kahit papaano. 68 km yung lalim, so medyo malawak. Although napakalalim, umabot yan dito sa Metro Manila yung pagyanig niya. Kaya na-detect ng aking seismograph. Ayan Since napakalinis ng aking seismometer ngayon, kaya kahit mga magnitude 4, nadedetect at nakikita natin. Which is malinaw na yumanig nga po dito sa may bandang Catanduanes nga po. At sumunod sa kanya na may magnitude 4, dito naman sa Balut Island na naman. Yan, sa may bandang Indonesian Peninsula. Malayo naman yan sa may bandang Sarangani. At dito naman sa may southwest ng Lupon, Davao Oriental. Ito, mas malapit dito sa Davao City. May magnitude 4.3 ito na 24 km ang lalim. Malapit ito sa may bandang Lupon o Banay-Banay. Yan. Sa Davao Oriental. So, ingat mo sa mga kababayan natin dyan dahil medyo tawid dagat lamang sa Davao City. Just in case. 2 beses nang yumanig ng magnitude 4 yan Nung huli ay October 6 kahapon, magnitude 4.4. So, mukhang aftershock ito na magnitude 4.3. So, yun lamang po ang iningatan natin sa real-time world seismic monitoring naman natin. Mapapansin ninyo, marami-rami ang mga pagyanig dito sa may bandang Surigao del Sur pa rin.
Yan o, Surigao del Norte, Surigao del Sur. Ang most of primarily na niyayanig. So titingnan natin, base sa fault line, typically ang bandang magalaw ang tectonic plate natin sa Philippine plate natin dito. So ingat pa rin sa mga kababayan natin, lalo na sa silangan ng bansa kung saan may main fault line tayo dyan. And so far ay sa buong mundo naman ay madalas ang may mga pagyanig, Kermadec Islands, magnitude 5 ito. At dito naman sa may Central East Pacific Rise, meron din, magnitude 5.6. Tonga, yan, magnitude 5 naman. So most of dito sa may bandang Mid-Pacific o Southern Hemisphere, ang medyo madalas yumayanig sa paligid ng Fiji, Tonga, yan, at New Zealand area. Mayanig din dyan. Well, obvious naman, ang malawak na mga tectonic plates na ito, ayan o, dikit-dikit kasi, kaya mapapansin niyo magkakahilera ang malalakas na pagyanig. So sa mga kababayan natin sa New Zealand, ingat po dahil grabe ang mga pagyanig din dyan, lalo na sa Tonga at Fiji Islands. At narito naman natin 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Lunes, October 7, 2024. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, October 7, 2024. Huwag po kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa pang detalye na gusto nyo malaman ay hindi natin nasama ngayong tanghali sa ating report. Well, typically, ulan lamang ang magiging madalas nating mararanasan sa Metro Manila at ibang karating Luzon. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman ang real-time at dynamic events mula sa aking weather station sa Caloocan at lalo na sa mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang tanghali po sa ating lahat.